Sa bago at mainit na ulat, tila hindi pa rin natitinag ang mga batikos laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos na siyang kasalukuyang nangunguna sa bansa. Marami sa mga mamamayan ang nagdududa sa kakayahan niya na pamunuan ang bansa at ito ay naging sentro ng mga kontrobersiya. Kumpirmado na rin ang mga ulat na siya at si Liza Smugs ay tinuturing ng mastermind sa mga katiwalian sa bansa. Sa pagsulong ng mga investigasyon, lumalabas ang termino ni Bongbong Marcos ay maaring ituring na isa sa pinakamalaking pagkakamali ng taong bayan. Lumala ang sitwasyon ng ekonomiya, nagkaroon ng pagdami ng iligal na droga at mas marami ang korap na opisyal sa gobyerno ang umusbong. Lahat ng ito ay nagpapalakas sa kritisismo at pagtutol ng mga mamayan sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng mga hamon at kritisismo, nananatiling bukas ang mga pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Nananatili pa rin ang pag-asa na ang tamang pamumuno at pagtutulungan ng mamamayan maaaring maiiba ang bansa mula sa kasalukuyang mga suliranin at makamta ng tunay na pag-unlad. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na ang mga nanalo ng 20 times, 10 times ay iba-ibang daw tao. Yun yung palusot nila. Claimants lang daw yun. Ganun na lang ba insultuhin ang inyong mga pagkatao, ang inyong utak? Ano kayo? May saltik lang? O bangag din kayo sa mga pulburon? Hindi na hindi. Sabi ko kahit ang tao ay bangag na bangag sa pagpupulburon, meron siyang pagpanahon, may moments na may katinuan siya na alam niya na kung niloloko siya o hindi. Bisaya and Germany, umabot ng 49,000 viewers kay Pangulong Duterte. Wow, nakatulog na ako. Sobrang nangarag din ako dahil magkaiba tayo ng time zone. So, ano gagawin natin? Kaya nga, hindi ako titigil, sabi ko. Hindi tayo titigil sa pagsasalita. Umiikot na po ang tumbong ni Kuting. Effective tayong lahat. Effective yung mga kabataan doon sa Liwasang Bonifacio. Sabi ko nga, hindi mo kailangan maging miyembro ng KOJC. Hindi mo kailangang maniwala, okay? Maniwala sa lahat, okay? Sa lahat ng mga pinagluloko tayo o pinifeed sa atin ng mga buwaka ng inang ito, ng gobyernong ito. Hindi mo kailangang paniwalaan ang kababuyan nila. Dahil kung ikaw ay may pagmamahal sa bayan, kahit ano pang relihiyon mo, mga madam, mga sir, lalabas ka sa iyong bahay at makikiisa sa mga pagtitipon, sa peaceful assembly dahil sukang-suka ka na at ayaw mong iniinsulto ang iyong kakayahan, binababoy ang future ng iyong mga anak, ng iyong mga kapu-apuhan. Ito lang po ang kapangyarihan natin. At itong kapangyarihan natin ng ating mga ngangabels, pag nagsama-sama, mananalo ang Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, ano bang, ako nga, nasa Amerika na eh. Hindi naman ako nakikinabang. Di ba? At hindi ako makikinabang sa laban na ito. Dahil kung gusto ko lang makinabang, paulit-ulit kong sabihin sa inyo, nandiyan na ako, katabi ang buwaka ng inang Lisa na yan. Kung pinili kong maging kasabwat niya sa kanyang kababuyan, sa kanilang paghuhubas ng pera, wala ako ngayon dito. Kung pinili ko ang vested interest, personal na interest, kung pinili kong maging milyonaryo, kasama nila ako ngayong nagnanakaw. Dahil si Liza Smugs, madali lang utuin niyang hayop na yan. Sasabihin mo lang sa kanya, "Oy Lisa, ang mukha mo kasing kinis ng kalsada na inapakan ng pison." Kahit mukhang kordoroy ang kanyang mukha. Ang sasabihin, "Oh dear, thank you." Madaling lokohin. Then after ko siyang lokohin, baka naman, pwede akong manalo sa loto. Madali lang lokohin si Lisa kapag binola mo siya na ang kaniyang tiyan
ay hindi butod, pero butod na butod. Ganyan po yung hayop na yan. Bangag eh. Pero magaling sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung hindi kayo kikilos, well, INC, GIL, lahat ng mga Christian leaders, Catholic, lahat ng mga Pilipinong nakarinig sa akin, papayag ka ba? Naniniwala ka ba na yung 20 times or 10 times, total of 30 times na pinag-uusapan natin ngayon, na nanalo sa loto at yun ang palusot ng gobyerno, ay legitimate? Kung naniniwala ka, then wala na akong magagawa. Kasama ka sa paglubog ng kinabukasan ng bawat Pilipino dahil hindi mo ipinaglaban. Hindi ka tumayo at hindi ka tumaya sa future ng mga susunod na generation. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi doon sa mga nakaraang vlog and speech ko na ang boses natin makapangyarihan. Ang boses ng Diyos, ang boses ng taong bayan ay boses ng Diyos. Kasi eto lang yung natin, way para sabihin na, hirap na hirap kami dahil sa ginagawang pang-aabuso o pagnanakaw ng gobyerno. Kung lahat kayo tatahimik, mga kababayan, at hindi kayo makikisali dahil, kasi yung Saliwasang Bonifacio, KOJC lang yan, hindi naman kami kaalyado ni Kibuloy. Hindi mo kailangan maging kaalyado. Ang kailangan mo lang para maki-join ka sa pagpaparinig ng iyong tinig sa nakakadrinding ginagawa ng gobyernong ito. Kailangan mo lang ng utak, kahit isang kunting hibla lang ng utak ng katotohanan, utak ng para sa Pilipino, at ng puso. Gamitin mo yung puso mo. Hindi mo kailangang paniwalaan. Okay? O hindi mo kailangan maging miyembro ng isang, sumali sa isang group, religious group, para lang masabi na what? Okay? Na hindi ka sumusuporta kasi hindi mo ka reliyon. Ganun ba? Kung pababayaan nyo itong hinayupak na gobyernong ito, nakakapagod na umasa. Kailan pa kaya mawala sila sa posisyon? Sabi ni You're Always Mine. Mga kababayan, we are just waiting. Ako naniniwala ako na hanggang Hunyo na lang ito. The most. Hanggang June na lang ito. Patapusin ba natin na magsona pa itong hayop na kuting na to? Para sa inyong kaalaman, apektado po sila sa rally ng KOJC. Ang dami kong mga nakausap na ating mga puting ahas na anong sabi sa akin. Miss Maharlika, effective po ang ginagawa ninyong lahat. Lahat ng mga sumasali, nag-speak up day sa social media, na tataranta po sila. Just keep going. So, sinishare ko ang information sa inyo. Keep going. Hindi natin kailangang sumuko sa laban. Nandito na tayo eh. Nasa finishing line na tayo. Bibitaw pa ba tayo? Mga palangga. Nandito na tayo. Hindi yung mga nag-expect kagabi na akala nyo last day na yon. Huwag ganun yung thinking. Everything is timing. Hindi ka basta-bastang susugod at hindi tayo susugod. Walang susugod. Kailangan lang natin ng kumbaga more people na magsalita, na parating sa buwakan ng inang gobyernong ito na hindi kayo naniniwala na may 433 na katao na nanalo sa loto at itong pinagsasabi nilang ni Robles na ang 20 times or 30 times na nanalo ay claimant lamang. Kung ang thinking ninyo ay hindi para sa sarili ninyo, kundi para sa pangkalahatan, mas mabilis tayong manalo. Dahil hindi natin kailangan mag-alsa, magwala. Kailangan lang natin ang presensya ng lahat. Pag kayo ay umiikot-ikot na malapit sa Malacanang, umiikot-ikot sa EDSA, umiikot-ikot sa Maharlika Avenue, sa Taguig, Quezon City, kung saan man,
At punong-puno na ang tao dahil kayo'y umaaray, sumisigaw. Walang magagawa si Marcos Jr. kundi lisanin ang Malacanang. Hindi nyo kailangang magbitbit ng armas. Hindi nyo kailangan magwala. Kailangan nyo lang ng boses na iparating ninyo na hindi kayo naniniwala sa sinasabi nila na may nanalo sa loto na 20 times, 10 times at pinaklaim lang sa isang tao. Kung ganun kayo mag-isip at nakikita nyo na tong issue sa smuggling, sa pulburon, na negosyo lahat ni Kuting dahil pinoprotektahan niya lahat, itong mga taong involved sa pangdorobo o pang-smuggle. Rovel sabi, June 30 daw, mamista tayo lahat sa Davao. Mga kababayan, dapat talagang hindi ako mapagod, which is hindi naman ako napapagod. Paminsan-minsan, but ngayon, lalo na ang dami na natin. Ngayon pa ba ako at kayo mapagod? Kailangan yung sumama. Kailangan yung makiisa. Dahil itong pangbababoy sa atin ng hinayupak, okay, na Mel Robles at Lisa Marcos, ay hindi na po ito katanggap-tanggap. Nakita nyo naman siguro yung ginagawa ni Lisang pag-isnab-isnab kay Sara. Alam mo, it's not about na inisnab niya si Sara. Yung si Sara, wala naman yan, wala sa kanya yung isnab-isnabin mo siya. Pero yung nakikita ng buong mundo na itong si Lisa ay isang purorot na pakalat-kalat ay walang dignidad, walang kredibilidad, walang, ang claim niya, very New Yorker, very ghetto. Okay? Very ghetto sa New York ang babae yan. At abogaga ang kanyang portrait, well, abogada ng mga smuggler. Nakita nyo? Nakakahiya. Kaya magtataka ka, di ba? Yung mga dilawan na dating sumisigaw, ang mga abyan ni Lenny, lahat ng mga abyan, tumahimik ang iba sa kanila. So, itong mga ito, we'll talk about yung mga politiko, mga dilawan. Pare-pareho sila. They are not fighting for you. They are fighting for their vested interest. Vested interest po. Kaya sila magkakaalyado ngayon. Ako ba vested interest? Kung vested interest ako, wala ako dito. Kung vested interest ako, panahon pa ni Duterte, milyonarya na ako. Remember, I told you, 3 times ako inoperan na kung gusto kong umupo o magkaroon ng pwesto sa panahon ni Duterte. Hindi ko naman interest yun. Kung ako'y katulad ni Lisa Ahas at ni Kuting, di ba? Yan si Kuting gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Hindi ka binigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte, bangag at polboronic. If you talk about credibility, na si Maharlika ay nagsasalita lang kasi hindi nabigyan ng pwesto. Putang ina, julul. Panahon pa lang ni Duterte, kung gusto ko ng pwesto, matagal na. At kung gusto ko ng pwesto, julul, hindi na sana ako nagsalita laban sa puwaka ng inang Ahas Lisa na ito. Nakita nyo, mga kababayan? So, ano gagawin natin? Pag-usapan natin, itong speech ni Pangulong Duterte. Isa sa mga sinasabi niya doon, tungkol pa rin siyempre sa charter change. Sabi niya, ito yung konstitusyon natin. Ang una talaga gumagalaw nito, iniba-iba niya ni Marcos Jr. After a few decades, ang pangalawang tao na gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos Jr. ulit. Sabi niya, Marcos ulit. Sabi nila, ito lang ang provision, education, advertisement, para sa akin hindi na kailangan. Ang gusto nilang pakialaman, ito yung termino, okay, ng tatay niya na binulastog niya. Okay, let's talk about ito sa statement ni Duterte. Itong si Duterte, kung ito si Duterte, ay ang interest niya ay personal interest lang din. Mga palangga, hindi na umalis sa pwesto yan. Nandoon na siya eh. Ba't pa nagsasalta si Pangulong Duterte? Mag-80 na. Kasi, kung tutusin, hindi dapat magsalita ito eh. I-enjoy niya lang niya yung kanyang retirement, ang kanyang buhay, di ba? Kaso lang hindi niya na rin kayang sikmurain yung ginagawa ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas sa taong bayan. Di ba? Ano pa sabi ni Pangulong Duterte doon? Kung may gagalawin man sa konstitusyon, isa lang, pahabain lang talaga ni Marcos Jr. ang kanyang termino. Kung anong ginagawa ng tatay niya, gagawin niya.
Ako na-elect ako under this constitution. It says that I serve 6 years, then after that, I go out. Sabi niya, umalis ako, kusang loob. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, sabi niya, noon, unang panahon, Marcos dito. Basta panahon ng Marcos, pinakikialaman talaga nila yung konstitusyon. Pinapahaba yung kanilang trabaho. At may binanggit doon si Pangulong Duterte na kapag, nag-assemble tayo, mga susunod na mga panahon, sabi niya, protektahan natin yung Malacanang, yung loob, national treasure. Tama si Pangulong Duterte doon. At hindi kailangan magdanak ng dugo or something. Sabi niya, papagitna siya, diba? Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte na hindi dapat tayo mag-alsa na gagamit tayo ng dahas. Sabi ko nga kailangan na ng boses at hindi, sa mga susunod na rally, ako din, I advise sa inyo, hindi nyo kailangan lumusob sa loob ng Malacanang para pagsisirain yung national treasure natin. Katulad ng ginawa noong panahon ng Dilawan in 1986. Hindi nyo pwedeng kopyahin yan. Diba? Dahil hindi naman naging effective yun eh. Diba? Kasi ang mga pumalit, magnanakaw din. Ano gagawin nyo? Cool lang kayo. Kasi, yan eh. Ang ating pakikipaglaban layer by layer, tandaan ninyo, may kakampi po tayo sa loob ng Malacanang. Kaya nga tayo may puting ahas. They know kung ano ginagawa ni Lisa. Alam po nila, kaya nga pinalitan yung mga ordinary security guards dyan na tinanggalan nilang trabaho dahil bangag na si Lisa at si Kuting. Dahil akala niya, lahat ng mga taong yun, pag pinalitan niya, wala nang magsusumbong sa atin. Hindi po matatapos o hindi po mawawala yung ating mga puting anghel o puting ahas na mag-inform sa atin. Kasi yung iba dyan, most of them, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Hindi natin kailangan lumusob doon. Kailangan lang umikot at mag-enjoy kayo habang tayo ay nagtitipon. And let the people, kung sino man yon, and God will do the rest. Diba? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Diba? Kasabihan yan. So mag-enjoy lang kayo, umikot lang kayo. Pag mayroong mga pagtitipon, hindi nyo po kailangan manggulo o magwala. Katulad ng ginawa noong 1986 na nilusob ang loob ng Malacanang, pinagkukuha yung ating national treasure. Kasi kung ganun ang thinking natin, that's very yellow. Very dilawan. Sino bang nasa loob ng Malacanang? Masahol pa sa yellow. Jaundice, tartar, lahat ng kadugyutan na dyan. Hindi tayo tutulad sa kanila. Kailangan na natin pagbigkisin ang ating mga boses. Hindi nyo kailangan magwala. Sabi ko nga, Diyos ang bahala at ang mga taong nakakakita sa loob mismo ng Malacanang ang magni-negotiate. Sa tingin nyo ba pag marami na kayo ng bonggang-bongga, kahit magmatigas si Kuting Jr. at si Lisa na hindi sila aalis, wala silang choice kapag manaig na ang boses ng bayan. Hindi po natin kailangang magwala at lumusob at makipag-away sa mga military o mga polis. Kailangan na natin ang gamitan ng pakikiusap, puso at konsensya. Pag kayo lahat ganon, konsensyahin nyo. Kunyari nasa rally kayo, tanungin nyo itong mga polis, tanungin nyo itong mga military, sir, siguro naman nakikita nyo yung ginagawa sa PCSO. Siguro naman nakikita nyo yung issue sa smuggling. Siguro naman nakikita nyo yung ginagawa ni Bruhildang Lisa Satanas, ni Marcos Jr. travel there. Kumbaga, para kang nagbibigay ng paunawa sa iyong anak. Anak, nakikita mo ba to? Tapos kapag ginamitan mo ng salitang tagos hanggang puso, tagos yung konsensya, at inilatag mo kung bakit tayo nandyan, kung bakit kayo nasa kalsada, believe me, kahit sinong pinakamasamang tao, di ba? Except Lisa at Kuting, meron pa yung konting kurot, okay, ng pag-ibig, okay, sa katotohanan. Meron pa yan. Yung mga, sabi ko sa inyo, huwag yung aawayin, huwag kayong mag-aklas or something na magwala. Kasi meron po tayong mga puting ahas sa loob ng Malacanang. Yan ang natin. Yan yung ating power. Pero balikan natin itong issue
sa loto. Mga kababayan, masakit sa dibdib, di ba? Di ba nai-stress kayo? Sumasakit yung puso ninyo dahil nakikita ninyong binababoy tayo. Tumaya kayo, hindi kayo, maaaring iba sa inyo 3 ticket, 5 ticket pa binili, 100 piso. Yung iba sa inyo hindi kumakain ng imbis na ibibili ng ulam, okay, na manok, o magkano ba chicken ngayon? Kahit kalahating manok, 1/4 kilo, ay ano sabi mo, magdilis na lang ako, magtuyo na lang muna ako kasi tataya ako sa loto, baka sakaling manalo ko. Huwag ka nang tumaya. Don't ever, mga palangga, spend your money, your meal allowance o pangbili mo ng bigas. Huwag mo nang itaya yan. Kasi pag nagtaya ka pa, kung narinig mo ko, bangag ka rin katulad ng presidente mo, katulad ng mga polboronic sa loob ng Malacanang na umaasang manalo sa loto, pero hindi ka mananalo dahil ang mananalo si Lisa. Diba? Nasa Europa sila ngayon. Nakabalik na ba yung mga anong date na ba? Wala pa, nandun pa mga putang ina. Mga kababayan, si Lisa Ahas at saka si Kuting, they are free to bring all the money mula sa pagiging pagtama nila sa PCSO. Doon sa mga palangga. Pwede pong bitbitin ni Lisa ang mga itinaya niyo sa loto papunta sa Europa sa kanilang mga offshore accounts. Even yung mga manufacturer na pulburon ni Sayarot sa Ayala Alabang na nahuli pero hindi nakulong, sa halip pinalaya ni Kuting Jr., pinalaya ng kanilang mga kasabwat. Pwede po nilang bitbitin ang mga pulburon papunta sa Europa para whatever kung anong gagawin nila, singhutin nila o ibenta o whatsoever. Kasi po, hindi meron, ulit-ulitin natin, meron silang immunity. Meron silang what? Power. Diba? Sila ay protektado ng konstitusyon, sad to say, diba? Na pwede silang kahit nga sabi ko yung, kung may ginorgor si Lisa na bangkay, pwede niyang bitbitin nang hindi sila mahuhuli. Kahit bitbitin nila yung mga bangkay na pinatsugi nila, papuntang Europa, hindi sila mahuli at doon nila itatapon sa ilog. I'm just stating an example. So mga kababayan, kung ganito pala na pwedeng, hindi kung ganito pala, ito talaga, na pwedeng bitbitin ni Lisa, ni Kuting ang mga pera ninyong tinaya sa loto, ang mga polboron, ay ano pang ginagawa ninyo? You will allow them hanggang 2028? Kaluoy man kayo. Sabi ko nga ako, hindi ako titigil. Inumpisahan ko ang laban na ito noong 2015 pa lang. Noong binababoy kayo, tinatamnan kayo ng bala, binubuksan ang inyong mga balikbayan box. Lahat ng pangdorobo, lahat na yata ng demonyo sa gobyerno ay minura ko na. Lahat sila, magsimula kay Noynoy, kay Pangulong Duterte, dahil hindi naman perfect ang time ni Pangulo. Marami nga siya mga tinanggal dun na mga mandorobo, di ba, nung panahon niya, hanggang kay Kuting. Kasi ang pinaglalaban ko dito, kaalwanan ng Pilipinas. Katulad ninyo, nangarap ako na mag-retire sa Pilipinas kapag nasa retirement age na ako. Pero paano ka magre-retire? Paano ko bubungkalin ang kaperanggot na bukid namin sa probinsya, mga kababayan, kung ang mga rebelding, mga NPA, makakaliwang grupo ay binibigyan ng what? Pinapardo ni Marcos Jr. Ang mga kawatan, ang mga manggugurgur, ang nag-extort sa mga negosyante, maliit man o malaki, ay pinardon pa ni Kuting. Paano ako magre-retire dyan? Dito na ako maghanap ng bukid sa Amerika. Ang daming bukid dito. 2 milyon lang may bukid ka na. See that? Antayin natin ng June 30, Madam, sabi ni Joel Cantero. So yung mensahe ni Pangulong Duterte na pinarating sa inyo, you have to be peaceful, rallyist, calm. Nakita niyo mga kabataan, kailangan nating sundan yung mga bata sa KOJC. Why? Disiplinado. Pag kayo umattend ng rally, wag po kayong bara-bara tatapon yung mga basura ninyo. Kasi magre-reflect lahat sa atin yun. Kasi ano ba pinaglalaban natin? Kaalwanan ng Pilipinas.
Kung sasama kayo sa rally, magkakalat kayo, wala kayong pinagkaiba. Para kayong si Lisang parang pururot na pakalat-kalat. Simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Disiplina. Ang mga kalat, ilagay sa bag, ilagay sa bulsa. Kasi kung milyon-milyon na kayo dyan sa gitna, at pagtatapon na lang kayo ng inyong mga basura, pinag-inuman nyo, pinagkainan nyo, o whatsoever, wala rin tayong pinaglalaban. Magiging third world country tayo forever. At gagamitin na lang tayo ng mga taksil na mga politiko, katulad ni Marcos Jr., na kunin ang pera, ibabala kayo lahat sa kanyon, gagamitin kayo tuwing eleksyon, tapos tuwing sakuna, bibigyan kayo ng kaperanggot na dalawang dilata, 1 kilong bigas. So hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, yun ang magiging kapalaran. So what's the point na nakikipaglaban tayo ngayon? Kung ayaw nyo baguhin ang Pilipinas, edi magpakabangag na lang kayo. Tutularan nyo si Kuting. Kailangan nyo magsalita. Sabi ko nga, ako ang number 1 dito na malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ako umayon sa kay Lisa at kay Marcos Jr. Nakasama ko na sila eh. Umasa ako na akala ko gagawa silang kabutihan. Okay? Pero anong ginawa na, kita mo to, nakita mo yung picture namin ni Lisa Satanas? Ayan, inimbita ako ng buwakan ng inang yan sa opisina nila para gamitin. Di ba doon sa hindi nakakilala sa akin, inimbita ako sa inauguration. Kung kayo o yung iba katulad na gustong dumikit kay Lisa para makakuha ng contact, palaga ako, katabi na ako ng hayop na yan. Kung gusto kong makipagsabuatan, ayan no, sa Jotang Gina, medyo matino pa yung mukha niya dyan, ngayon bangag na bangag na. See? Bakit nagsasalita si Marlica? Ando doon na. Sabi ko nga, ang dami nagsasabi sa akin, you're already there. Dapat ni-enjoy mo na lang. Sabi ko sa kanya, putang ina, hindi yan pinaglalaban ko. Mag-e-enjoy ako. Yung mga kaklase ni Lisa na nakasabay ko during, ito, may nag-send sa akin ng picture. Although, hindi ko pa napanood yung kanilang dyan sa Germany. Yung mga kaklase ni Lisa Marcos na nakasabay ko nung pumunta ako sa inauguration, nakasabay ko sa headquarters, kasama niya. Nandun sa Germany, may nag-send ng video and picture actually. Di ba? Nandun doon. Kahit saan po sumasama. Ano ang mission ng kanyang mga kaklase, mga amiga, na kasama kung saan sila mag-travel. Tapos, ang portrayal nila, parang yung kanyang mga kaibigan, mga klase, mga iba, mga kakilala niya, part ng crowd. Na kunyari, they are from, kung hindi mo sila kilala, personally, like you, akala nyo, yung mga taong nandoon sa crowd, na sumisigaw-sigaw kay Kuting, ay taga-Germany or taga-America or wherever. Yung nga, bit-bit nila. Di ba, in-expose ko na yan sa inyo? Nung pumunta sila sa Amerika, nagbit-bit sila ng isang, ng daan-daang kanilang mga kasama mula sa Pilipinas, tapos humahalo sa crowd, na kunyari nag-cheer kay Kuting. Kita nyo pambubudol sa inyo? Akala nyo yung mga taga-Germany na nagsisigaw-sigaw, kuting-kuting, ay taga mga Pilipino from Germany. Pero hindi, bit-bit nila. Bit-bit ni Lisa, bit-bit ni Kuting para dumami ang tao. Sino pang dudorobo? Hindi lang yun. Yung expenses, yung ginagastos ng mga putang inang ito, pera ninyo. Pera ng bayan. Di ba? Oh. Kung ano-ano na lang chararat ang ugali ni Lisa, ahas. Okay. Ngayon, mga palangga. Sabi ni JMC, same feeling madam, dito na rin kami sa California. Tatanda soon, kunin namin ang other family member. Grabe na talaga. Start na kami lang bibenta ang lupa doon para dito na mamalagi. Alam mo, ito yung problema. Let's talk about that palangga. Ang dami kong kaibigan na bumili ng properties, pinaganda yung kanilang mga bahay, ang kanilang mga lupa, whatever. Tapos nandito sila sa Amerika. Tapos ngayon pinagbibenta na nila. Kasi unang-una, matanda na rin sila. Ako, ang advice ko sa inyo, yung mga immigrants na, bakit ka bibili ng bahay dun kung hindi ka naman magsistay? Mabubulok lang yung bahay mo. You just save your money. Di ba? Save mo yung pera mo. Sa pagtanda mo, invest mo for whatever. Pero yung magpapauto ka lang, bibili ka ng kondo ngayon, tapos, kunyari, ang developer mo, si Acozar, sa Department of Housing, tapos pag nabayaran mo na yung kondo mo, hindi mo alam na isanla pala ni Acozar, na isanla na nila